Kasi, taga Maynila kami, pero nandito tayo ngayon. Kasama natin itong mga taga Sub-Saharan Mindanao. Papayag ba kayo na tinatawag kayong taga-bundok ng mga taga Maynila? Alam nyo, maliit pa ako. Ang pakilala na nila sa Mindanao, magulo, backwards, walang kapayapaan. Parang walang magandang lugar dito sa Mindanao at parang walang nagagawa ang Mindanao sa Pilipinas. Naniniwala ba kayo dun? Boboto ba kayo ng mga kandidato na minamaliit kayo? Hindi! Alam ba ninyo, ang yayabang ng mga nasa Metro Manila, dito ba sa Mindanao may kumakain ng mga tira-tirang karne? Dito ba sa Mindanao may mga nagkakalkal ng basura para makakain? Bakit minamaliit nila yung Mindanao? Napakayabang ng mga taga-Maynila. Ilang presidente na ang namuno sa bayang Pilipinas na galing sa Luzon. Anong nangyari sa Pilipinas? Wala. Pero yung inaapi nilang taga Mindanao at inaapi nilang Mindanao, nag-produce ng isang presidente. Anong nagawa ng presidente na yun sa bayang Pilipinas? Nakinabang ba ang Luzon sa Mindanao? Yes! Naubos ba yung mga adik sa Luzon? Yes! Naubos ba ang mga adik sa Visayas at Mindanao? Yes! Masyado nilang pinagmamalaki yung kanilang lugar, pero hindi naman sila kakain kung wala yung pagod at hirap ng mga taga Mindanao. Tama! Kaya gusto natin mangyari, ibalik yung mga taga Mindanao sa gobyerno. Woo! Gusto natin unang-una sa lahat, ibalik yung ating mahal na Pangulo. Taga Mindanao, nakagawa ng maraming bagay sa Pilipinas, pero ipinamigay nila sa banyaga. Hindi nila kayang tapatan yung ginawa ng Pangulong Duterte, kaya itinapon na lang nila. Baka sakaling makalimutan natin, pero makakalimutan ba natin? Hindi! Ano-ano ang mga nagawa ng taga Mindanao na presidente? 10 taon ang mga driver's license nyo. 10 taon ang mga pasaporte ninyo. Noong pandemic, buhay kayo. Libre lahat. Libre ang bakuna. Dahil sa Malasakit Center ng taga Mindanao. Marami ang natulungan, hindi lang sa Visayas, Mindanao, pati taga Luzon ng Malasakit Center ni Senator Bongo. Dahil sa magaling na taga Mindanao na si Senator Bato, naubos ang mga adik at komunista. Dahil sa magaling na si Pastor Apollo Kibuloy, naubos ang mga komunista, luminis ang bayang Pilipinas, nag-spend ng bilyon-bilyon. Walang pera ng gobyerno. Yung iba, nangungurakot, yung ibang kaibigan ng presidente, nangungurakot, yung kaibigan ng presidente na si Pastor Apollo Kibuloy, nagbibigay. So sa mga taga Mindanao na noon pa inaapi ng mga taga Luzon, Metro Manila, lahat po ng inyong mga galit, tampo, ituon natin sa Mayo 12.
Boboto ba kayo ng taksil sa bayan? Boboto ba kayo ng mga magnanakaw? Kasama ko po. Boboto ba kayo ng mga pinatatakbo ng komunista? Alam ninyo, ang Pilipinas ngayon, pinatatakbo na ng mga komunista. Dati, yung mga komunista, nagrarally sa kalsada. Pero ngayon, yung mga komunista, nasa loob na ng Kongreso. Nasa loob na ng Senado. Yung mga komunista, nakapagpakulong na ng magaling na presidente ng Pilipinas dun sa The Hague. Nakikita nyo, sino yung mga complainant? Sino yung mga nagpapakalat ng 30,000 daw na mga biktima ng EJK? Bayan muna! Pero narinig natin na 43 lang pala in a span of 9 years yung ikinaso kay Pangulong Duterte sa The Hague. Doon sa kanilang warrant, meron pang torture, meron pang rape. Wala naman palang ganong kaso. Si Pastor Apollo Kibuloy, ganyan din ang ginawa sa kanya. Tambak-tambak na mga bintang, pero iisa lang naman ang nagdedemanda. Alam nyo kung bakit ang target si Pastor Apollo Kibuloy at si Pangulong Rodrigo Duterte? Dahil kinalaban ni Pangulong Duterte at ni Pastor Apollo Kibuloy ang mga komunista, korap at mga adik. Woo! Kaya pag bumoto kayo sa kabila, bumoto kayo sa mga adik. Pag bumoto kayo sa kabila, bumoto kayo sa mga korap. Pag bumoto kayo sa kabila, bumoto kayo sa mga nang-aapi sa inyo. Napakaliit ng tingin nila sa mga taga Mindanao. Kaya ngayon na yung panahon para tumayo ang mga taga Mindanao. Sa mapayapang paraan, sa mapayapang paraan, sa Mayo 12, iboto natin number 38, Attorney Marcoleta. Number 34, Attorney Lambino. Number 58, Philip Salvador. Number 30, JV Hinlo. Si Jimmy Bondok. Number 22, Senator Bato de la Rosa. Number 28, Bongo. Number 56, Rodriguez. At syempre, number 53, Pastor Apollo Kibuloy. Alam nyo, nung bata pa ako, ang pangarap ko, pumogi at pumuti. Pero alam nyo ba si Pastor Apollo Kibuloy, ang pangarap niya, ayusin ang Pilipinas, pagandahin ang Pilipinas, pabanguhin ang Pilipinas. Ginawa na ni Pastor Apollo Kibuloy pero kulang pa. Kulang pa. Kailangan natin siyang ilagay sa Senado para yung pera nyo, mapakinabangan nyo. Mula sa 15 miyembro, napalago ni Pastor Apollo Kibuloy ang kanyang simbahan. From 15 members to 7 million worldwide. Nasolusyonan ni Pastor Apollo Kibuloy yung problema ng kahirapan. Nagsimula ang kanyang simbahan ng sobrang hirap. Dinala kami dyan sa Tamayong at ipina-visualize sa amin anong itsura ng Tamayong noon. Yung may kalsada na nga yung Tamayong, ang tagal mo pang makarating. Lalong-lalo na kaya noon, naputikan dyan. Pero nakita nyo ang ganda ng Tamayong. Ang mga taga-Tamayong hanggang elementary lang. Pero dahil kay Pastor Apollo Kibuloy, nagkaroon na ng high school dyan. Dahil kay Senator Bongo at kay Pastor Apollo Kibuloy, may mega health center na dyan.
Ilang taon na ngayon pa lang nangyari yan. Kung hindi pa dahil kay Pastor Apollo Kibuloy, hindi pa sana mangyayari yan. Dahil inuuna ng mga nakaraang mga administrasyon at mga leader, congressman, gobernador, mayor, senador, ang sarili nilang mga bulsa bago kayo. Kaya kung gusto ninyo ng grupo na ang priority kayo, iboto ninyo itong PDP laban. 10 lang yan. Pati si Dr. Erica Mata kasama dyan. Taga Davao din yan. Marami ng resibo si Pastor Apollo Kibuloy. Kung titingnan ninyo, susuriin ninyong maigi, yung mga kandidato sa kabila, mga matatagal ng naging mga senador. Pero tanungin nyo mga sarili ninyo, meron ba kayong matandaan na mga nagawa ng mga hinayupak na yan sa mga buhay nyo? Kung wala pa, ilang termino na yung mga yan, ba't bibigyan nyo pa ng pagkakataon? Merong bago. Ikinandidato ng pinakamagaling na presidente ng Pilipinas mula sa Davao. Gumante kayong mga taga Davao. Gumante kayong mga taga Mindanao. At ipakita nyo kung gaano kayo kalakas. Iboto nyong lahat. Itong mga kandidato ni Pangulong Duterte. Baka sakali, maibalik natin si Pangulong Duterte dito sa Pilipinas. Hindi ma-impeach si VP Sara. At sana makalabas na rin si Pastor Apollo Kibuloy. Napalago ni Pastor Apollo Kibuloy ang kanyang simbahan nang walang hinihinging tulong kahit kanino. Hirap, pagod, at pagpupunyagi ng bawat miyembro niya. Sobrang disiplinado nila. Kitang-kita natin yan. Bigyan nyo si Pastor Apollo Kibuloy ng kapangyarihan para ang pera ng gobyerno magamit niya. Kung noon, pera niya yung ginagamit niya para mapaganda ang Pilipinas, ngayon, pera ng Pilipinas yung gagamitin niya para sa inyong lahat. Imagine ninyo kung gaano kalaki ang potensyal ng Mindanao. Kung gaano kalaki, 70 na po na batas ang nagawa ni Pastor Apollo Kibuloy habang siya'y nakakulong. 70. Magtanong kayo sa mga kumakandidato at mga dati ng mga kandidato kung anong plataforma nila para sa bayang Pilipinas. Wala. May isa pang kandidato. May isa pang kandidato, tinanong kung anong magagawa niya sa Pilipinas. Sabi niya, iboto niyo muna ako bago ako sabihin sa inyo kung anong gagawin ko sa Pilipinas. Si Pastor Apollo Kibuloy, nagawa niya na sa kanyang simbahan, kayang-kaya niyang gawin sa buong Pilipinas. Bakit? Zero corruption. Walang korupsyon. Pera nyo, pinaghirapan nyo, mapupunta sa inyo. Hindi sa bulsa niya. Hindi sa bulsa ng mga kasamahan niya. At pag nanalo si Pastor Apollo Kibuloy, siya po ang magiging konsensya, bantay ng pera ng gobyerno sa Senado. Kaya yan sa KOJC. Sigurado ako, kayang-kaya yan sa buong Pilipinas. Tayo lang ang merong kapangyarihan para patalsikin lahat ng mga buwisit na yan. Sa Mayo 12, pantay-pantay lahat ng Pilipino, mahirap, mayaman, girl, boy, bakla, tomboy. Ang boto ng bawat isa ay pantay-pantay. Ang boto ng mahirap, boto ng mayaman, pantay-pantay. Kaya nililigawan nila kayo tuwing eleksyon.
Kasi mas makapangyarihan kayo sa kanila.